Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Diet Tea. Tungkol ito sa comparison ng mga foreign tourist arrivals dito sa Southeast Asian nations, kabilang Pilipinas. Ito. Thailand, from January to August of 2025. Thailand, ang foreign tourist arrivals nila is 21.8 million. Ang Malaysia, grabe, 28.2 million foreign tourist arrivals. Vietnam, 13.9 million foreign tourists. Singapore, 11.6 million tourist arrivals, foreign. Indonesia, 10.04 million foreign tourists. Samantalang Pilipinas, 3.96 million foreign tourist arrival. So, makita natin na napakalayo ang agwat. Napakababa ang atin, napakataas itong ating mga ASEAN counterparts, halos 4 million lang sa atin. Ang target for this year, foreign tourist arrivals ng Pilipinas is target nila 8 million. So ito, data up to August, naka 3.96 pa lang. So I don't know as of now, sigurado hindi na naman nila ma-attain yung target. Last year, ganyan na naman, hindi nila na, I think 7 million ang 7 million ang target nila last year, ang dumating lang is 5 million. So ito, 3.96. Siguro mga maswerte na kung makaabot ng 6 million foreign tourist arrival by the end of December. So, bakit hindi tayo masyadong pinupuntahan? Ito ang paliwanag ng post, This Southeast Asia tourism map is not about where to travel. It's a visual lesson on how systems work. Countries with higher tourist arrivals usually have, number 1, efficient mass transportation. Number 2, stable internet and digital access. Number 3, clear pricing and regulations. And 5, consistent implementation, not just promotion. Ang atin lang, promotion lang Wala yung consistent implementation of policies and lalo na dyan sa internet. Stable internet and digital access. Nag-reunion yung aming high school batch kahapon. 50 years kami. Golden anniversary, yung isa kong classmate sa Brunei nakatira, talagang umuwi siya sa Pinas para lang maki-attend ng reunion. Nagre-reklamo siya. Kasi yung anak niya sa Brunei, tinatawagan siya nandito sa La Union. Wala, hindi daw sila magkaintindihan dahil mahina nga yung internet. Kaya sabi niya, hindi ko naman alam na ganito kabagal ang internet sa Pinas, kaya nagagalit yung anak ko. Yon. So, isa sa dahilan kung bakit mahina ang tourist arrivals natin is yung very slow internet connection. Malala ko nung pangalawang sona ng Pangulo, pinagmayabang niya, ang Pilipinas, tumaas na ang ating internet connection. May sinabi niya, basta tumaas daw tayo sa bilis ng internet connection. So, yun? Papogi lang, pakitang gilas lang ng Pilipino na tumaas o bumilis ang internet connection, kaya lang sa totoo napakabagal pa rin. Okay. Nakailang araw kami, December 23 to 27
nandun kami sa Hong Kong, nagbakasyon, family vacation. Nabigla ko kasi nag-upload pa rin ako ng video. Ang bilis ng kanilang ang dali kong maka-upload ng video dahil napakabilis ang internet signal sa Hong Kong. Hindi katulad dito sa Pilipinas, it will take so many minutes bago ko maka-upload ng video. So, yun po ang masakit na katotohanan. Bagsak na bagsak ang tourism industry natin ngayon. Hindi katulad panahon ni Tatay Digong. If my memory serves me right, noong 2019, yun ang naitala na pinakamaraming foreign tourist arrival sa bansa. Nakabot ng 8.9 million tourists. Karamihan nun Chinese. Ang Chinese arrival sa ata 1.9 million. So kung hindi nagka-pandemic, baka tuloy-tuloy na yun. So ang daming bumibisitang foreign tourists panahon ni Tatay Digong. Ulitin ko 2019, 8.9 million. So bakit ngayon wala na? Nasa ano yan? Lalo na itong talamak na korupsyon sa bansa. Tas yung tinanghal tayo na most dangerous country for a foreign tourist to visit, Pilipinas. Yan, inamin talaga ni DILG Secretary Rimulya na yan ang perception at wala tayong magagawa. At nakakatuwa naman itong DILG Secretary, napakagandang kanyang pangarap. He will make the Philippines one of the safetiest country in the world. Wow! Anong gagawin niya? Gagastos daw siya ng malaki. Ang binabanggit niya, lagyan daw niya ng CCTV camera sa lahat ng sulok ng kalsada, mga ano. Oh my God! Ano sa tingin niyo? Will CCTV camera help solve the problem on peace and order? I don't think so. Nasa sistema kasi kung ang police forces natin hindi magbabago ang sistema, kahit tadtarin mo pa ng CCTV camera kung pulisya na malayo tayo sa ibang bansa pagdating sa maintenance of peace and order. Kaya ito, nakakalungkot. Napakaganda ang bansa natin, kailang kokonti ang bumibisita. Salamat sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan, sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kayo gitagaan ni among ato. Balay. Wala ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gyud ang ilang pagpuyo. Kasin unsay mong mesulti ante nga giyatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay tagan niyo sin nga panalangin. Nga makaatop na gyud mo. Makaatop gyud ni. Pila na katuig anti ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig?
Pila na anti katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid anti ang inyong kahimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa Oo.